dumating ka din na ako sabihin sa kanya ang totoo eh. Di mo naman ako pigilan kung nakipagkita ka sa akin. Dahil hindi makatulog si Caroline ay tumambay siya sa dining table nila. Nasakto namang dumating ang papa niya na ginabi ito kaya sinabi niyang bakit ginabi ang papa niya sa trabaho na sinaad naman ni Wilson na hindi siya galing sa trabaho kundi madami siyang inasikaso. Sabay tinanong niya ang dalaga kung pwede siyang magtanong tungkol kay Mang Ibe kaya nagtaka si Caroline at tinanong niya kung anong ginawa ni Mang Ibe sa kanya. Sinaad ng papa niya na nalaman niyang si Mang Ibe ang nagbayad kay Alumahan para ituro si Annie na siya ang pumatay kay Divine kaya nagulat si Caroline dahil ang sinabi noon ni Mang Ibe sa kanila ay hindi niya alam kung sinong pumatay sa mama niya kaya nagtaka sila kung bakit niya gagawin ang bagay na yon at tinanong niya kung anong kailangan nilang gawin. Giniit naman ni Wilson na hindi din niya alam kung anong motibo ni Mang Ibe pero hiniling niya kay Caroline na siya na ang asikaso sa bagay na yun lalo't wala pa silang matibay na ebidensya na may kinalaman si Mang Ibe sa pagkamatay ni Divine maging si Annie. Sabay hiniling niya sa dalaga na wala dapat makaalam sa kinikilos nilang dalawa dahil silang mag-ama lang ang dapat nakakaalam sa bagay na ito. Pagkaalis ni Wilson ay agad-agad kinuha ni Caroline yung cellphone niya na ititeksanan niya si Bingo para sabihin may kailangan siyang sabihin sa binata pero hindi niya ito tinuloy. Sakto namang nag-text si Mang Ibe sa kanya at sinabi nitong magkikita sila kinabukasan kung free time ni Caroline para sa pirmahan ng kontrata dahil sa mabenta box nila na mas kinagulat ng dalaga. Habang nag-hire naman si Bingo ng investigador kung saan aalamin nila ang lahat tungkol sa buhay ni Mang Ibe sa nakaraan niya, maging ang tungkol sa pamilya at kaibigan niya, na saktong nag-text din sa kanya si Mang Ibe para yayain ang binata kinabukasan para sa pirmahan ng kontrata nila. Kinabukasan ay gulat na gulat sila Bingo at Caroline dahil silang dalawa ang niyaya ni Mang Ibe kaya tinanong ng binata kung anong ginagawa niya doon. Humingi pa ng pasensya si Mang Ibe sa dalaga dahil hindi niya nasabi sa kanya na pinapunta din niya si Bingo doon. Sabay sinaad niyang wala namang problema sa pagkikita nilang tatlo dahil silang dalawa naman talaga ang nagsimula ng mabenta box kaya silang dalawa ang nilagay niya sa kontrata. Natakot si Bingo sa mga sandaling yan para kay Caroline lalo't naghihinala na ang binata na may tinatago si Mang Ibe sa kanila na walang kaalam-alam si Bingo na maging si Caroline ay naghihinala na kay Mang Ibe dahil sa natuklasan ng papa niya. Sinaad ni Bingo kay Mang Ibe na ang sinabi niya ay magpipirmahan na sila sa araw na yun na ang ibig sabihin ay okay na ang lahat pero seryosong sinaad ni Mang Ibe na hindi okay kaya nagulat ang dalawa. Kaya biglang tumawa si Mang Ibe at sinabing magpicture muna silang tatlo dahil sila ang mga magpa-partner sa mabenta box dahil clients niya silang dalawa at siya ang supplier kaya kailangang may picture sila kaya mas lalong nagduda na sila Bingo at Caroline dahil parang nag-iiba na ang mood ni Mang Ibe. Gagamitin nito ang larawan nilang tatlo para i-blackmail si Cindy upang sundin niya lahat ng hiling niyang makipagkita sa kanya sa oras na gusto niya. Dahil sa obsession ni Mang Ibe kay Cindy ay gagawin niya lahat para maangkin niya ito na walang kaalam-alam si Cindy na sa panggagamit niya kay Mang Ibe dahil ang alam niyang mahal siya nito ay ito ang magiging daan para matuklasan ang kanyang kasamaan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.